Good morning ulit guys. So ito na yung araw after ng operation natin. Kahapon inoperahan tayo. Word no, inopera parang ano no, pero hindi naman ganun ka malaki. Malalim nga lang talaga yung sugat ko. Grabe naman yun kahapon. Ginulat tayo ng doktor. Akala ko hindi ako magkakaroon ng ano, ganong klaseng surgery para sa yung nasa tagiliran ko na problema ko. Ayun, papasok tayo. Sa totoo lang mga kasakto, masakit talaga. Alam nyo ba na 6 siguro or 5 perasong pain reliever yung binigay, na isang beses lang sa isang araw mo pwedeng inumin. Kaya uminom tayo kanina. Kung sasakit pa to mamaya, hindi ko na alam. Ngayon pa nga lang masakit eh. Kasi kanina madaling araw natadyakan ako ng anak ko. Yung bunso namin talagang palikot matulog. Umuupo pa yung nakapikit, tumata yung tulog. Natadyakan tayo kaninang umaga. Yun yung nakagisingan ko. Kaya kumikirot siya ngayon. Uminom naman na tayo ng gamot. Yung 3 antibiotic ngayong araw lang yung matatapos. Isa na lang natira. May motor sa likod ah. Ano kaya yan? Big bike. Yan yung dito lang. Bakit parang walang masyadong sasakyan ngayong araw na to? Ayan, siya nga. Problema ako ngayon ito sa trabaho kasi nga mabigat yung trabaho ko. Hindi ko pa na-try kapag pumapersa talaga eh, kung gaano kasakit. Ito, tumatama yung belt ko dito. Meron pa akong padding na ginagamit na may belt. Mas lalong napepersa yun sa tiyan kapag ginamitan ko ng padding sa trabaho ko. Kasi pagka wala yung padding, di ko madidiin yung muno sa bap. Ayoko naman yung lahat ng persa ko ay nasa kamay ko, mapapagod lang tayo dyan eh. Kaya buti na yung katawan mo yung pepersa sa muffler papunta sa bap, kasi kailangan mo talagang dinan eh. Hindi naman pwede puro yung persa mo nasa kamay tapos buong araw ka magtatrabaho, may overtime ka pang apat. Pero ngayong araw na to, hindi ako sure kung kaya ko hanggang alas 9, pero hanggat kaya naman gagawin natin. Pero kung sadyang masakit talaga, hindi naman natin pipilitin magtrabaho ng ganon. Sino ba tayo para magpamatay dun sa kumpanya, di ba? Hindi naman yung magiging atin. Ano bang pakialam nila sa'yo kapag ka nagkasakit ka? Ano ba, may naaambag ba silang kapag kayo nagkasakit? Wala naman eh. Bahala sila. Ako naman sa akin kay no pressure sa sarili ko. Kahit nasabihin natin na regular ako dyan, tatanggalin nila ako dahil mga ganito. Bahala sila. Hindi ko naman yun kawalan. Marami namang trabaho dito. Though may advantage naman talaga. Meron malaki naman din ang disadvantage yan kasi sobrang baba ng pasahod. Yun lang. Ang nakagandahan lang with pay ka kahit walang kapag merong mga holiday, di ba? Marami siyang advantage, disadvantage katulad ng ibang kumpanya. Yung akin lang talaga ngayon kung sa akin lang kapag ako ang nagtatrabaho, talagang uunahin ko sarili ko. Hindi pwedeng yung trabaho yung iisipin mo kaysa sa sarili mo. Hindi pwede sa akin yun. Hindi pwedeng pipilitin kong magtrabaho. Muntik na ma-overshoot Kahapon bumalik naman tayo sa kumpanya. Paalam tayo na yun nga yung nangyari. Kasi pwede namang hindi tawagan na lang, kaso pumunta na lang talaga ako kasi ayoko naman na maging sinungaling.
Kasi nga sabi ko babalik na ako pagkatapos ko ng check up. Hindi lang check up yung nangyari naoperahan tayo agad kahapon. Kaya pinuntahan ko at sinabi ko, dinala ko din yung mga papel. Kasi kung magpapaschedule pa ako, naku, mas hassle yun. Kasi mag-a-absent na naman. Mas okay na yung naoperahan tayo kahapon. Dito pa rin tayo dumaan last vlog dito din. Sobrang inis ko ngayon mga kasato. Alam niyo yung, di ba, inoperahan ako nung Tuesday kahapon. Pumasok ako ngayong araw na to. Tiniis ko yung sakit. Tapos nung nag-abiso ako, uuwi ako ng alas 5. Ayaw ko mag-overtime kasi masakit na masyado yung sugat. Hindi ako pinayagan kaya na bad trip ako ngayon. Sobrang bad trip ko. Ngayon, syempre alam mo na wala silang pakialam sa'yo. Yung pakialam nila, sarili nila na kumita ng pera. Hindi naman ako galit sa kumpanya o sa may-ari, wala namang problema. Okay naman. Kahit na yung isa pang yung tawag kong sinmo namin, wala namang problema. Yung leader ko no namin, what? Kung sino pa yung maraming lakad-lakad kaysa sa trabaho, yung pang ayaw pumayag. Kaya sabi ko magyayamero ako kung hindi ako uuwi. Hindi naman ako pabaya sa trabaho Sagad-sagad na nga yung overtime ko pagka Friday, di ba? Pumasok pa nga ako ngayong araw na to kasi alam kong busy yung kumpanya Tapos 4 na oras hindi ako mag-overtime. Magagalit pa. Ganito lang talaga, pasensya na mga kasakto. Talagang nadala ko ngayon sa galit Insulto sa akin yun Alam namang may sugat ako sa tagiliran. Ang bigat-bigat ng trabaho. Hindi man lang sila nagbigay ng kahit magaan lang na trabaho para naman na manuhan yung ko, sarili ko. Ikaw ba naman magtiis ng buong araw tapos gaganunin ka, hindi ka magagalit? Well, nangyari na I mean, tapos na yan. So wala, nag-share lang ako, nagpalabas lang ako ng damdamin ko. So okay na ako, dapat magiging okay na ako. Kahit anong niya, uuwi din naman talaga ako. Paki ko sa kanya, kaya kong mag-resign dyan. Totoo lang, matagal na ako gustong umalis dyan kasi nga mababa yung sahod. Hindi lang ako makalis-alis kasi nga dahil sa rason na isa kong dyan, shine or tawag na ito, regular employee dyan. So may mga benefits din ako kahit mababa yung sahod. Kaya sabi ko dito lang muna ako kasi lalo na ngayon dito sa Japan o sa buong mundo, inflation, di natin alam kailan yung magkaroon ng recession, di ba? Lalong mahirap. Though busy naman yung ibang kumpanya, yung mga malalaking kumpanya, malaki naman yung pasahod. Akin lang kasi kapag hindi na sila busy, nagtatanggal naman sila ng tao. Pero makakahanap ka din naman ng trabaho. Yun lang, palipat-lipat ka nga talaga ng trabaho. Kahit sino ba naman, talagang mapupuno. Ikaw ba naman, sobrang sakit na ng tagiliran mo, buong araw ka, alas 8 hanggang alas 5 nagtrabaho. Di ba sabi ko, tama na. Hindi pa rin ako tumigil. Kaya wala galit na galit uwi na tayo, pahinga natin to.